Masbate. Kasi may grupo dun na nag-start sa Masbate. So, yun, ipag-pray nyo kami, okay? Kasi yun yung kailangan namin. At yung mga kasama ko na may mga maintenance. Okay, so, ito po yung pag-uusapan natin. Meron po tayong overseas CLA ministry. So, may mga kapatid na mini-meet up ko ng Saturday. Nandito na kami ngayon sa 7 churches at Revelation chapter 2 na. Kaya lang gusto ko ring na-i-share sa inyo yung tungkol sa 7 churches. At siguro eventually baka as a study series, yung buong book ng Revelation pag-usapan natin. So, kaya ito yung i-discuss natin ngayon. Marami tayong pwedeng i-discuss. Kaya lang maganda din na pag-usapan natin ito. The 7 churches of Revelation and its relationship to us. Kasi kapag babasahin natin yung Bible, para bang minsan detached, kasi parang almost 2,000 years ago na nasulat, yung iba, thousands of years ago pa, na parang walang kinalaman sa'yo. Pero kapag ikaw ay Christian, obviously, hindi lamang believer, follower ni Jesus Christ, follower ng God, mahalaga na maintindihan mo yung scriptures. At may paraan siya kung paano sa maintindihan. Ngayon, yung Book of Revelation, kakaiba siya sa lahat ng book. Okay? Kasi, dito makikita mo kung paano magtatapos lahat. Okay? Dito makikita mo kung ano yung mangyayari sa mga susunod na panahon natin. At perfect yung kanyang fulfillment kasi lahat ng mga prophecies sa scriptures, perfect siya na napupulfill. Okay? So, siguro meron ng 75% na nangyari na sa Revelation, Book of Revelation. So, ang pag-uusapan natin yung 7 churches na sinulatan ng Panginoong Yesus. Kung ready na kayo, ay ready na rin ako. Okay? So, pag-uusapan natin siya. So, series po ito, hindi natin mapag-uusapan lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung yung Church of Ephesus. Okay, yun yung pag-uusapan natin. Kaya lang, as an introduction, okay, pag-uusapan natin muna yung chapter 1 ng Revelation, yung konti lang. Okay, chapter 1 verse 1, sabi dito, the revelation of Jesus Christ. Okay, ito ay pahayag ni Jesus Christ. Okay, hindi ito ni John, ibinigay lang kay John. Which God gave to him to show his servants. Okay, things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel and unto his servant John. So, ito ay pahayag ni Jesus Christ, okay, binigay niya sa kanyang mga lingkod. Okay, na mabilis daw itong mangyayari. Kapag binigay niya kay John, automatic dire-diretso na yung fulfillment nito. So, yung buong Book of Revelation, 22 chapters yan, nagsimula siya na mangyari pagkatapos na ibinigay yung aklat, tapos hanggat sa pagdating ni Jesus Christ, second coming, hanggat sa eternity. Yung dalawang chapters doon, sa dulo, okay, yun ay tungkol sa eternity. Pero yung mula doon sa chapter 2 hanggang chapter 20, tungkol sa pagdating ni Jesus Christ yung pinakadulo noon. At doon sa umpisa ng first century. So, ito ay signified na libro or hindi mo siya maiintindihan kapag babasahin mo siya ng literal, yung Book of Revelation. Katulad siya ng ibang mga prophetic books, Isaiah, Jeremiah sa Old Testament, Ezekiel, may mga symbolism siya na dapat maintindihan mo. Otherwise, mamimiss out mo yung totoong meaning niya. Okay? Kasi dito may mga halimaw dito. May mga halimaw dito na 10 yung ulo niya, 10 ulo, 10 sungay, 10 ulo, 7 ulo, 10 sungay, sorry. So kung hindi mo siya maiintindihan yung symbolism nun, hindi mo na siya maiintindihan yung book. Kasi nga, signified siya. Binigay siya na may mga signs, di ba? At sa pamamagitan ng mga scriptures din sa Old Testament, sa New Testament, maintindihan mo yung Book of Revelation. Madaming mga tao, medyo apprehensive sila, nag-aatubili sila na basahin yung Book of Revelation. Siguro magbasa na ako ng Book of Psalms, o kaya na magbasa ako ng Proverbs, kasi mas madali siyang maintindihan. Very practical yun eh. Pero yung mga book na katulad nito, hindi. Kaya yung iba, masyado silang natatakot, kasi may kausap ako na uma-attend dun sa overseas ministry natin, na natatakot daw siyang basahin yun, yung Book of Revelation. Kasi dahil dun sa mga mababasa mo dyan kung sakali. Yung iba naman, katulad ko siguro, di ba, yung iba sa atin, dahil nakaka-intriga yung Book of Revelation, kaya medyo interested ka na malaman. Okay? Katulad ng Gospels, di ba, alam mo na yun eh, buhay ni Jesus Christ yun eh, talambuhay ni Jesus Christ yung Ebanghelyo, Matthew hanggang John. Pero ito kakaiba siya. Di ba? Ito ay tungkol sa hinaharap. Hinaharap ng sanglibutan, hinaharap ng simbahan,
at inaharap na walang hanggan. Yun yung kanyang tinatopic. Okay, so signified siya sa 2 Peter 1 verse 20-21, no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. Walang hula ng kasulatan. Okay, prophecy, mga hula ng kasulatan, na ibinigay sa pamamagitan ng sariling pagpapaliwanag. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men, sabi niya yan, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Diba? So, ibinigay yung panguhula, hindi sa pamamagitan ng isip ng tao, pero sila yung nagsulat. Sa pamamagitan ng revelation daw ng Espiritu Santo. Kasi yung mga taong nagsulat nito, prophets sa Old Testament, apostles sa New Testament, sabi mga filled sila ng Holy Spirit. Okay? Walang nagsulat ng Bible na hindi siya ginabayan o napuspos siya ng Espiritu Santo. Kasi prophets yung gumagawa nito. For the Spirit searches everything, 1 Corinthians 2 verse 9-10. As it is written, what no eye has seen, no ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him, these things God has revealed to us through the Spirit. May mga bagay daw na hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa inakala, inisip ng puso ng tao. Pero ito yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. Okay? At ito ay ipinapahayag ng Espiritu Santo sa atin. Kaya nga advantage, medyo lamang yung tao na nagbabasa ng Biblia na meron siyang Holy Spirit. Kasi mahahayag sa iyo yung banal na kasulatan. Kasi ang isip ng nagsulat ng banal na kasulatan ay yung banal na Espiritu. Diba? So, at ang Espiritu, sabi niya sa dulo, for the Spirit searches everything, even the depths, okay, of God. Ang Espiritu din daw, yung hinahalukay niya yung mga malalalim na mga bagay, kahit yung kalaliman ng Diyos. Kasi siya yung pwedeng magpaliwanag sa iyo ng mga bagay ng Diyos. At ilan sa mga bagay ng Diyos, nakasulat sa Scriptures. At ilan sa mga yon, prophecy sila. Or katulad ng Book of Revelation. So verse 13, we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit. Yung mga sinusulat natin, sinasabi ni Apostle Paul dito, yung tinuturo natin, ibinibigay natin siya. Hindi sa pamamagitan lang ng karunungan ng tao. Okay, yung katalinuhan nila. So, yung mga doctrines, yung mga kwento, hindi yun inayos sa Scriptures dahil lang sa magagaling silang magsulat, kundi dahil sa Espiritu Santo. At sabi niya dyan, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Lamang yung mga taong spiritual. May Holy Spirit ka, pero maglakad ka sa Spirit. Kasi kapag naglalakad ka sa Spirit, spiritual ka, maintindihan mo yung salita ni God kapag ito ay dinidiscuss. So, lamang na may Holy Spirit, pero mas lamang yung naglalakad sa Espiritu at yung buhay ng Holy Spirit yung kanyang ipinapamuhay. Kasi spiritual siya. Kapag nakakarinig siya ng mga spiritual na katotohanan, maintindihan niya yun. Mas malinaw. Okay, so, sa pamamagitan ng Holy Spirit, kaya lang, pwede natin siyang maintindihan. Sa pamamagitan din ng Holy Spirit. Yung Book of Revelation, punong-puno siya ng symbols at saka signs. At yung symbols at saka signs na yan, maintindihan mo kapag babasahin mo. Yung ibang isinulat ng mga nagsulat ng Bible sa ibang lugar ng Bible. Kasi 66 books yung Bible natin. 40 authors yung nagsulat niyan. Diba? At yung kanyang yung pag-decode sa Book of Revelation ay sa ibang bahagi ng Biblia makikita. Okay? So, maganda siya na maintindihan. Sa verse 2, the revelation of Jesus Christ which God gave unto Him. Okay? Binigay ng Diyos sa Kanya. So, revelation ni Jesus Christ yung revelation, hindi ito revelation of the future. Subalit, kapag babasahin mo yung Book of Revelation, mas maiintindihan mo si Jesus. So, kanina sinabi ko, the gospel, ito yung talambuhay ni Jesus Christ. Diba? Sinulat ni Matthew, Mark, Luke, John. Diba? Pero, kapag babasahin mo daw yung Book of Revelation, it will reveal Christ sa atin. Na direktahan na ibinigay ng Panginoon yung mga information tungkol sa Kanya. Okay? Tapos, ibinigay niya ito kay John. So, mula kay God, binigay niya kay John yung revelation ni Jesus Christ. Hindi lamang ito events kundi si Jesus Christ mas maintindihan natin dito. Yung ibang aspeto ni Jesus Christ. So, verse 3, blessed is the one who reads. Kapag babasahin mo yung Book of Revelation, pagpapalain ka. Sabi niya, the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Tatlo yan, di ba? Pinagpala yung magbabasa, yung makikinig, kapag ito ay pinapangaral, at susunod sa mga nakasulat dito sa aklat. Magbabasa, makikinig, at susunod. Ito lang yung book na sinabing blessed yung taong magbabasa nitong libro na to.
Okay? Babasahin mo pa lang, blessed ka na. Papakinggan mo pa lang, pagpapalain ka pa din. Kapag merong sinasabi na dapat natin gawin at ginawa mo, mula dito sa aklat na to, pagpapalain ka din ng Panginoon. Okay? So triple yung pagpapala na ibibigay ng Panginoon. So sabi niya, sa verse 4, ito ay sinulat ni John sa 7 churches. At yun yung ating pag-uusapan mamaya. Okay? Ibinigay ng from Him who is, who was, and who is to come. Yan yung God. Okay? Siya yung present, siya yung future, siya yung past. Okay? Siya si God. Siya yung encompassing na nasa lahat ng panahon, yung God na to. So siya yung nagbigay ng revelation na ito. At from the spirits, or the 7 spirits. Okay? May mga tao na nagtatanong, bakit 7 yung Spirito? Yung Holy Spirit, kung yung Holy Spirit yan, bakit 7? 7 ba yung Holy Spirit? Okay, muli, balik tayo doon sa verse 1. Signified yung Book of Revelation. So kung signified siya, mayroong ibig sabihin nito bukod sa literal. Okay? Bakit naging 7 spirits? At obviously, yung Holy Spirit yung binabanggit dyan. Okay? Sa Isaiah 11 verse 2, information lang po ito. The Spirit of the Lord shall rest upon Him. Ito yung prophecy tungkol kay Jesus Christ kapag dumating siya. Sa kanya yung Espiritu ng Panginoon, the Spirit of wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, fear, and Spirit of the Lord. So 7 siya, okay? Spirit of the Lord, wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, at saka fear of the Lord. So 7 siya, di ba? Yan yung mga katangian ng Holy Spirit. So yung 7 spirits, yun yung ibig niyang sabihin. Okay? Ganyan kasi yung Book of Revelation. Medyo kinakailangan mong basahin yung buong Bible kung sakali para mas maintindihan mo siya. Pero kung mayroon tayong concordance, mas mabilis ma-decode yung Book of Revelation. Okay, na kailangan mo ng concordance. So, from Jesus Christ, so sabi niya kanina, from God, from the Spirit, from Jesus Christ. So, ibig sabihin, may collaboration yung Trinity sa pagbibigay ng mensahe ng Book of Revelation. Okay? Merong collaboration sila. From Jesus Christ, the faithful witness, di ba, ibinigay yung mensahe ng Book of Revelation. Kanino siya originally na ibinigay? Sa 7 churches. Okay? At yung 7 churches na to ay makikita natin mamaya. Physical churches sila nung first century. Sila yung mga itinatag ng mga apostol, lalo na ni Apostle Paul. May kinalaman ba ito sa buhay ko ngayon? Di ba? Ngayong modernong panahon, madami po. Madami siyang kinalaman. So, umpisahan natin siya sa Revelation 1 verse 4, John to the 7 churches in Asia. Okay, hindi ito yung Asia na alam natin ngayon. Yung Asia ng New Testament, yan yung lugar na tinatawag na Turkey sa panahon natin. O Asia Minor, okay, in the ancient time. So, kasi nandun yung 7 mga simbahan na ito. Grace to you, peace from Him who is, who was, and who is to come, and from the 7 spirits who are before the throne. Okay, so, yung lugar ng Turkey na yan, yung nasa gitna. Okay? Kung nasan yung mga pangapangalan dyan. Yan yung mga nilibot ni Apostle Paul sa mga tinatawag na paglalakbay niya para yung ebanghelyo ay paalam sa buong sanglibutan. Or missionary journeys of the Apostle Paul. Nakatatlo siyang missionary journey bago siya mamatay nung ika-4. Kaya ginugol niya talaga yung panahon niya para mangaral ng ebanghelyo. At isa sa mga ilan sa mga pinangaralan niya ay yung 7 simbahan. Okay, so yung unang simbahan ay sa Jerusalem, yung Christian church ay sa Jerusalem, yung pinaka-sumikat na malaking simbahan ay sa Roma. Okay, eventually yung Roma. Kaya lang, hindi sinulatan sa 7 churches yung Jerusalem o yung Rome. Hindi sila sinulatan. Okay? 7 sila, yung Ephesus, Smyrna, pangatlo, Pergamum, Thyatira, mga lugar po ito, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Katulad siya ng ibang aklat ng Bible natin, hindi lamang siya literal na mayroong ibig sabihin sa mga taong sinulatan. Okay? Yung Book of Revelation na hindi lamang ito maiintindihan para sa mga tao na sinulatan, na yun yung mga 7 churches. Kundi katulad siya ng ibang mga aklat ng Bible, ito ay para sa mga tao na maglilingkod sa Panginoon kailanman, saan man. Hindi lamang ng 1st century, 2nd, 3rd, 4th, kahit ngayon, 21st century. Mapapakinabangan natin yung sinasabi niya. Kasi hindi lamang ito kwento ng mga physical, literal churches ng 1st century na 7, ito din ay kwento ng buong Christianity mula nung 1st century hanggang sa pagdating ni Jesus Christ and beyond. Yung second coming ni Jesus Christ and beyond. So, ito din ay tinatawag nilang Christian epochs or
eras. Yung pitong yan ay nagpapatungkol sa panahon simula nung naging simbahan yung simbahan sa Book of Acts, 1st century, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, hanggang sa eternity. Yan yung kinocover ng Book of Revelation. Pero yung 7 simbahan, hanggang sa pagdating lang ni Jesus Christ, yung kanyang tinatakan. Okay? So, kaya nga, yung Ephesus, yan, may mga, inilalagay sila dyan ng mga dates. Sila yung 1st century church, halimbawa. Yung Smyrna, yung period ng persecution, yung masyadong pinersecute na simbahan. Okay, yung pang 3rd, 4th generation na ng simbahan mula nung Day of Pentecost. Yun yung Smyrna. At makikita mo yung mensahe ni Jesus Christ sa kanila. Yung Pergamum, ganyan, mababasa mo yung simbahan na yan, anong mensahe ni Jesus Christ sa kanila. Gusto ko lang pansinin natin, Thyatira, Sardis, iisa-isahin po natin yan. Hanggat sa makarating tayo sa dulo. 7 siya. Okay? So, nandun tayo sa Laodicea na simbahan sa panahon natin. Kasi yan yung bago dumating si Jesus Christ. Yung ika-7. Okay? At hindi siya magandang uri ng Kristyanismo yung makikita mo dyan. So, yung 7 na yan, uumpisahan natin sa Ephesus, ano yung makukuha natin sa kanila? Di ba? Bakit sila sinulatan ni Jesus Christ? Ano yung sinulat niya sa kanila? So, nagsusulat. Yung Panginoon ay concerned siya, di ba, sa mga churches. Okay, at makikita natin dito sa mga mensahe ng mga churches na ito, ano yung iniisip ni Lord tungkol sa kanila. So yung 7 simbahan na ito ay nasa Turkey ngayon. Pero yung existing pa din na pangalan na hanggang ngayon ay nandyan ay yung Ephesus. Meron pa rin Ephesus sa Turkey. Okay? Yung Smyrna, Pergamos, Thyatira, iba na yung mga pangalan niyan. Na iba na. Yung Ephesus ay nandyan pa din. Itong lugar na yan ng southwest, okay, Turkey, diyan yung pinaka-sentro ng civilization nung unang panahon. Okay? Lalong-lalo na yung Roman Empire, okay naman, yung Roman Empire. Okay? So, kasi masyado silang busy. Yan daw yung parang crossroads ng papuntang Asia dito, papuntang Africa sa baba, at saka papuntang Europe naman sa kaliwa. Okay? Diyan sila nagbi-meet sa lugar na yan. Okay? Mamaya makikita rin natin na sobrang sikat niyan, lalong-lalo na yung Ephesus, na madaming religion doon. Okay? Lalong-lalo na sa Ephesus. So, masyadong maraming nangyayari dyan. At kapag titingnan mo daw siya, okay, kahit sa ngayon, kapag titingnan mo siya, may highway na nagpo-connect sa 7 lugar na yan. From Ephesus, pataas ka sa Pergamos, tapos pupunta kang Thyatira, tapos baba ka sa Sardis, magtatapos ka sa Laodicea. Ang tawag nila doon ay mail route. Yung postman, di ba, yung tagadala ng sulat. Okay? Yan yung kanyang binabaybay. Mapupunta niya lahat yan. Kasi konektado siya sa isang highway. Okay? Kaya lang, may mga meaning bawat pangalan. Okay? Kahit yung Ephesus, may meaning siya. Madidiscover natin mamaya. At napakagaling ng Panginoon na kinumpose niya lahat yung mga bagay na ito at i-decode natin siya. Ito yung modernong Turkey, nandun pa rin yung Ephesus. At dyan tayo magsisimula. To the Church of Ephesus. Kailan nagsimula yung church ng Ephesus? Okay? Sa Acts. Kasi yung Book of Acts, ito yung missionary journeys ng mga apostle. Hindi lang si Apostle Paul, kasi yung unang-una na mababasa mo sa Book of Acts ay si Peter. Okay? Tapos, chapter 9, nandun na si Apostle Paul. Okay? Hanggat sa matapos. So, nandito yung Acts of the Apostles with the Lord, with the Holy Spirit, nakasama nila. So, Acts of the Apostles, Acts of the Lord, Jesus Christ, saka Acts of the Holy Spirit. Kasi yan ay gawain nila, kung sakali. Okay, so nagtatag sila ng maraming simbahan sa lahat ng pinuntahan nila. 18 verse 24. A Jew named Apollos. Okay, mayroong isang Hudyo na ang pangalan ay Apollos, taga Alexandria, Egypt siya. Pumunta siya sa Ephesus. Hudyo siya. So alam niya yung mga scriptures, alam niya yung Old Testament. He was an eloquent man. Magaling siya magsalita. Magaling siya magtalumpati. Competent in the scriptures. Magaling din siya sa mga kasulatan. Yung kasulatan, yun yung Old Testament. Wala pang New Testament noon. So, every time na mababasa mo yung scriptures sa New Testament, Old Testament yung binabanggit niya. Tinutukoy niya. So, si Apollos ay Hudyo, magaling siya sa Old Testament at nangangaral siya. Ano yung pinapangaral ni Apollos? He powerfully refuted the Jews. Okay, nakipagbalitaktakan siya. Natatalo niya sa talakayan yung mga Hudyo sa publiko. Okay, meron silang talakayan sa public.
showing by the scriptures that the Christ was Jesus. Ipinapakita ni Apollos sa kanila, sa kanilang aklat, okay, na yung tinutukoy dito na Kristo, si Jesus yan. Okay, kung natatandaan nyo, di ba may mga series tayo dati, Jesus in the Old Testament, yun si Apollos. Nakita niya sa Old Testament si Jesus Christ. Samantalang si Jesus Christ, mababasa mo lang sa New. Pero si Apollos, nakikita niya si Jesus Christ. Si Peter, si Paul, si Jesus Christ yung nakikita nila doon at ipinapangaral nila si Jesus Christ from the Old Testament. Di ba? How we wish na sana kapag nagbabasa tayo ng Bible, lalo na yung Old Testament, makita natin si Jesus Christ upang mapagpala tayo ng mga salita. Sa verse 25, he had been instructed in the way of the Lord. Tinuruan si Apollos sa pamamaraan ng Panginoon. Sinong nagturo sa kanya? Sabi niya, and being fervent in spirit, maningas siya, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus. Maningas na maningas, nagturo siya. At sabi niya, matatas, malinaw, kanyang pinangaral talaga yung tungkol kay Jesus Christ mula sa mga kasulatan. Pero, he knew only the baptism of John. Si John the Baptist, di ba? Ang alam lang niya, yung bautismo ni Juan. At sabi dito, tinuruan siya ng the way of the Lord. He was instructed in the way of the Lord. Sinong nagturo sa kanya? At ang alam lang niya ay yung bautismo ni Juan. Yung unang-una na nangaral tungkol kay Jesus Christ ay si Juan Bautista. Di ba? Yung kanyang pinsan niya yun. At yun yung nagbabautismo sa River Jordan. Okay? At tila baga, either narinig siya ni Apollos ng personal, o kaya naman, yung mga nakarinig kay Apollos, kay Juan Bautista, tinuruan si Apollos eventually. Okay? Yan yung pwede nating makita dito. So, basta ang alam lang niya, yung bautismo ni Juan, at pinapangaral din niya yon. Kinakailangan yung mabautismuhan. Ano yung bautismo ni Juan? Ilulubog ka sa tubig. Hindi yun binyag, wala pang binyag nung unang panahon. Okay? Imbento yun ng Catholic Church. He began to speak boldly in the synagogue. Pinupuntahan niya yung sambahan ng mga Hudyo, sinagoga. But when Priscilla and Aquila heard him, pero mayroong nakarinig sa kanyang mag-asawa, si Priscilla at saka si Aquila, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Nung narinig nila siya na nangangaral, okay, hindi nila sinabing mali yung pinapangaral mo. Okay, tinabi nila siya, kinausap siya ng personal, ng private, at tinuruan siya ng mas malinaw na mga katuruan tungkol kay Jesus Christ. So kinumpleto nila yung kulang. Kasi nung unang panahon, kapag alam mo lang yung bautismo ni Juan, obviously may malaking hang kulang. Kasi meron pang isang bautismo bukod doon. Yung bautismo ng Espiritu Santo. Hindi pa yun kasi pwedeng matanggap yung bautismo na yun. Kasi hindi pa namamatay si Jesus Christ, di ba? Pero dito, patay na si Jesus Christ, nabuhay na siya, kinakailangang malaman na nila. At kinakailangan nang may dagdag yung aral tungkol sa bautismo ni Jesus Christ. So, accurately, tinuro nila sa kanya. So, nagtapos na yung chapter na yon. Sa chapter 19, napunta si Paul dun sa Ephesus. So, ikot si Apostle Paul. Diba? Nanggaling siya sa Antioch. Actually, galing siya Antioch. Tapos punta siya sa kung saan-saan dun sa Roman Empire. Tapos galing siya sa Corinth, si Apollos nasa Corinth, si Paul pumunta siya sa Ephesus. Tapos nakakita siya doon ng mga alagad. Ito na yung mga taong malamang kakilala lahat ni Apollos ito. Kasi sa Ephesus to O kaya si Aquila at saka si Priscilla, di ba? Sila yung mga nagba-Bible study na sila doon, di ba? Nag-newbies na sila doon. So, kaya lang, nakita sila ni Apostle Paul, at anong nangyari dito? Kinausap sila ni Apostle Paul. Simula nung manampalataya kayo, nabautismo na ba kayo o nakatanggap na ba kayo ng Holy Spirit? Sabi nila, hindi pa. Saan kayo nabautismohan? Sa bautismo ni John. Eventually, binautismohan sila sa tubig at nung ipinatong na ni Paul yung kamay niya sa kanila, bumaba sa kanila yung Holy Spirit. Okay? And they began to speak in tongues and prophesy. Bakit natin pinag-usapan ito at length? Kasi gusto kong malaman ninyo, yung Ephesus, nagsimula siya sa kanilang pangangaral at nagsimula siya na filled ng Holy Spirit. Kasi nung first century, lahat ng Christian churches filled ng Holy Spirit. Dahil lahat ng Christian nun, puspos ng Holy Spirit. Sila ay bautisado ng lubog. Hindi ka lang basta-basta sasabihin na maniwala ako kay Jesus, Kristiyano ka na, automatic. Hindi, walang ganoon nung unang panahon. Diba? Kapag may kulang sa sinasabi mo, idadagdagan nila yon, kukumplitohin nila yon. Tama na maniwala ka lang, pero hindi doon magtatapos. Meron pang iba pa. Magsisi ka, di ba? Tumanggap ka ng Holy Spirit, magpabautismo ka, at maglakad ka, at madami ka pang gagawin. Di ba? Para
sa iyong paglalakad at paglilingkod bilang Christian. So nandun sila, nagsimula na yung church doon sa Ephesus para lang makilala natin yung background ng Ephesus. Tapos habang nangangaral sila doon, may mga taong nagrereklamo na. You see and hear that not only in Ephesus but in almost all of Asia, sabi dito, this Paul, sabi ng mga tao, sa lahat ng lugar dito sa Turkey, hindi lamang dito sa Ephesus, itong si Pablo ito has persuaded and turned away a great many people. Kanyang hinikayat at kanyang ginawang tumalikod yung maraming mga tao. Saan? Sa mga Diyos na gawa ng kamay. O sa mga Diyos-Diyosan. Kasi punong-puno yung Ephesus ng mga templo at mga rebulto ng mga Diyos na sinasamba nila. At ang pinakasikat na templo doon ay yung temple ni Diana of Ephesus. Okay? Kung alam niyo yung history niyo, balikan niyo lang. 7 wonders of the ancient world, di ba? Pyramid of Giza sa Egypt, Hanging Gardens of Babylon, yung temple ni Diana sa Ephesus. Wala na sila ngayon. Okay, wala na sila ngayon. Pero, nandun siya sa Ephesus kasi sentro nga siya ng kabihasnan yung Ephesus. Actually, dalawang 7 wonders of the world, ancient world yung nandun. Yung isa pa ay yung mausoleum yun ni Halicarnassus. Yung tawag sa kanya. Yung lugar ng Halicarnassus. Merong isang kingdom na ginawa nila na napakalaking mausoleum. So, yun yung isa pa, di ba, na 7 wonders. Nandun sila sa Ephesus kasi sikat na sikat siya. So, napakaraming mga tao doon. Okay? Ang ginagawa nila dati, doon sila pumupunta, doon sila nangangaral. At doon lumalaganap yung kasulatan, yung ebanghelyo, etc. 1 Timothy 1 verse 3, sabi ni Paul kay Timothy, I urge you, okay, pinapamanhikan ko sa iyo, okay, kinukumbinsi kita. When I was going to Macedonia, remain at Ephesus. So, ang pananaw is si Timothy, siya yung pastor ng Ephesus. Siya yung pinaka-lead doon na iniwan ni Apostle Paul. At sabi niya, huwag mong pahintulutan na yung mga tao magturo sila ng ibang doktrina. Okay? So, siya yung tumitingin kung ano yung dapat sa Ephesus. Ngayon ganito yung Ephesus, malaki siyang city, at ang simbahan doon hindi isa lang. Okay? Madaming mga churches yung simbahan dito. So, sa Book of Revelation, nung sinulatan yung church ng Ephesus at lahat ng mga churches doon na 7, mababasa mo yung 7 na yan, okay, sa mga sulat niya. May address, okay, kung kanino yung sinusulat. Tapos, sino yung nagsulat? Saan galing yung sulat? Okay? Yung attribute, makikita mo dyan kung sino yung nagsulat. Approval, yung unang-unang sinasabi sa sulat, di ba? Alam ko yung gawa mo, ganito ka, ganyan ka. Yung mabubuti, yun muna yung babanggitin ng Panginoon. Tapos, magbabanggit na siya ng ayaw niya, yung kanyang accusation, kung bakit niya sinulatan sila. Tapos advice niya kung paano sila magbabago. Tapos yung assurance, okay? Meron pa lang ganito. Hindi ko napipindot. Yung assurance, okay, na kapag nagbago kayo, ito yung mangyayari sa inyo. At saka yung appeal. Di ba? Kung ano yung dapat nyong gawin at magpatuloy kayong maayos. Okay, so yung 8 na yan, o 7 na yan, mababasa mo sa bawat sulat na nandito. Okay? So, basahin natin yung sulat. To the angel of the church in Ephesus, write, the words of him who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 golden lampstands. Okay? Verse 1 pa lang, medyo windang ka na. Kasi anong ibig sabihin nito? Ang sinusulatan niya ay angel. Ang ibig sabihin ng angel sa lingwahe na pagkakasulat ng New Testament ay 2. Yung spiritual angel, o kaya naman minsahero talaga na physical, tao yan. So, baka pastor. Okay? So, mayroong mga tao nagsasabing angel talaga yung natotoo na spirit. Yung iba naman, totoong pastor talaga siya. Kasi siya yung mensahero. Kasi yung ibig sabihin ng angel sa Bible, messenger talaga yan, yung ibig niyang sabihin. So, kung ito ay angel, paano naibigay yung sulat? Spirit yun . Diba? Sa isang banda. Kaya lang, sabi naman nila, kung ito ay totoong pastor, nasa Patmos si John . Paano niya naibigay yung sulat sa bawat simbahan na yan? Diba? Nagda-travel ba siya? So, pero I'd like to think na ito ay sinulat ni Apostle John at eventually, nung nakalabas na siya ng Patmos, kasi
Doon sa Ephesus din namatay si Apostle John, yung nagsulat ng Revelation, by the way. Doon siya namatay. Si Timothy, doon din siya minartir sa Ephesus. Yan yung traditional na kwento. So, kinopya na nila. Tapos binigay na nila sa iba't ibang mga simbahan. At eventually, naging Bible na natin siya. So, ibinigay yung sulat sa leader, sa messenger ng simbahan, Church of Ephesus. Hindi siya isang malaking simbahan kasi walang mega church nung unang panahon. Kasi nung panahon na ito, struggling yung simbahan. Merong inimpose sa kanila na batas na hindi sila pwedeng mangaral, magkaroon ng mga properties para makabili ng building, o etc. Walang ganon. Madalas, nagtitipon sila sa mga liwasan. Okay? Kaya si Jesus Christ, habang nasa paglalakbay, kapag may mga tao, nagpipreach siya. Minsan, kahit nga doon sa sa sementeryo, nag-preach si Jesus Christ, di ba? Kasi wala silang lugar nasambahan. So, kailan lang nagkaroon ng institutionalized na building? Okay? Ang mga may building dati na religion, yun yung mga pagan. Mga temple yung kanilang pinupuntahan. Or yung mga synagogue ng mga Hudyo. Okay? Ang Christian, nandun sila sa mga yung mga churches na sa mga bahay-bahay. Home groups. Kaya meron tayong mga house alive, di ba? Sana alive yung mga house meetings natin. Yun yung origin nito, yung mga house meetings natin. Parang ganito. So, madaming mga churches sa buong city, iwahiwala yan, obviously, at lahat sila kinakailangang malaman nila ito. Okay, yung kalagayan ng simbahan ayon sa assessment ng Panginoon. So, yun yung address to the church, at yung nagsulat, yung may hawak daw ng 7 stars. Yung nagsulat, di ba? At naglalakad sa gitna ng 7 kandilerong ginto, 7 golden lampstands, or menorah, di ba? Yun yung lagayan ng ilawan ng mga Hudyo. So, anong ibig sabihin nito? 7 stars, 7 golden lampstands. Yung nagsulat ay yung nandoon. Hawak-hawak niya yung 7 stars. Ano yung 7 stars at 7 golden lampstands? So, dinidecode ng Bible yung kanyang sinasabi sa Book of Revelation. Sa Revelation 1 verse 20, the 7 stars are the angels of the 7 churches. Okay? Sila yung mensahero ng 7 simbahan. Yun yung 7 between. The 7 lampstands, yung 7 ilawan, are 7 churches. Bakit ilawan yung simbahan? Kasi yung panggagalingan ng liwanag ng Ebanghelyo, yung liwanag ng katotohanan, etc. Yung salita ng Panginoon. So, bakit na sinabi ngayon na yung nagsulat ay hawak-hawak niya yung 7 stars? Okay? Yung mga leaders or messengers ng simbahan, hawak-hawak niya sila. Mahirap maging leader ng simbahan, pero yung Panginoon yung bahala sa'yo. Okay? Cargo ka ng Panginoon. Nandun siya sa 7 lampstands, so yung simbahan, yung lampstands yung simbahan, nandun siya, walking within. So ibig sabihin, kasama natin si Lord. Di ba? Hindi tayo lang. Kasama natin si Lord at nandun siya. Kasi yun yung sinabi niya, di ba? Sa Matthew 28, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Makakasama ninyo ako. So, siya yung nagsulat. Bakit hindi na lang niya sabihin, ako si Jesus? Ako yung nagsulat. Okay? Bakit ganito yung sinasabi niya? At mababasa natin sa 7 mga simbahan ito, yung mga titles ni Jesus Christ. Ito ang title niya, The One Who Holds the 7 Stars and the One Who Walks Among the 7 Golden Lampstands. Ano yun? Poetic lang, di ba? Okay? Maaring ito yung mga bagay-bagay na gusto niyang malaman ng mga taga-Ephesus. Kasi eventually, iba-iba itong mga description ni Jesus Christ sa 7 churches. Ito yung gusto niyang malaman ng mga taga-Ephesus. Dapat nilang malaman, o baka nakalimutan na nila tungkol kay Jesus Christ, na Jesus Christ is in control, nasa kamay ko kayo, na si Jesus Christ ay within us, kasama natin siya. Baka nakakalimutan natin yun. Di ba? Na siya ay kasama ng kanyang katawan. Actually, siya at ang kanyang katawan ay pinag-isa sa pamamagitan ng Espiritu. So, maaring yung description ni Jesus Christ, yun yung dapat nilang malaman, nakalimutan na nila, o nung panahon na isinusulat ito, yun yung dapat nilang malaman tungkol kay Jesus Christ at balikan. Verse 2, I know your works. Doon lang muna, I know, sabi ni Jesus. Kakaiba yun, okay? Kasi nakakaalam si Jesus. Pwede natin isipin na si God ay nasa
langit at kinakailangan natin magdasal at kinakailangan umabot yung ating prayer sa langit. Sa isang banda, totoo yun. Pero at the same time, nalalaman ni Lord yung nangyayari sa atin. Alam niya kung ano yung nangyayari sa iyo. Alam niya, hindi ka pa nagsasalita, alam na niya. Diba? Siya ay omniscient God. Itong si Jesus Christ na to. Nakakaalam siya ng lahat ng bagay. Okay, lalo na patungkol sa simbahan. At sabi niya dito, I know your works. Hindi lamang siya nakakaalam, particular sabi niya, alam ko yung ginagawa mo, alam ko yung gawain mo. Alam ko yung gawa mo. Di ba? Bakit particular gawa? Di ba? Mahalaga dapat pananampalataya. Okay? At yun yung sinasabi ng madami ngayon, may pananampalataya ako, naniniwala ako sa Diyos. Madali kasing sabihin yun eh. Pero gusto makita. At sabi niya, I know your works sa Revelation, sa Ephesus. Jesus knows how much work you and I are putting in. Nakakaalam na sa langit at kinakailangan natin magdasal at kinakailangan umabot yung ating prayer sa langit. Sa isang banda, totoo yun. Pero at the same time, nalalaman ni Lord yung nangyayari sa atin. Alam niya kung ano yung nangyayari sa iyo. Alam niya, hindi ka pa nagsasalita, alam na niya. Diba? Siya ay omniscient God. Itong si Jesus Christ na to. Nakakaalam siya ng lahat ng bagay. Okay, lalo na patungkol sa simbahan. At sabi niya dito, I know your works. Hindi lamang siya nakakaalam, particular sabi niya, alam ko yung ginagawa mo, alam ko yung gawain mo. Alam ko yung gawa mo. Di ba? Bakit particular gawa? Di ba? Mahalaga dapat pananampalataya. Okay? At yun yung sinasabi ng madami ngayon, may pananampalataya ako, naniniwala ako sa Diyos. Madali kasing sabihin yun eh. Pero ang gusto makita ng Panginoon, yung gawa. Kasi madaling sabihin yung salita. At sabi niya, I know your works sa Revelation, sa Ephesus. Jesus knows how much work you and I are putting in our Christian lives. Nakikita ng Panginoon kung gaano natin ginagawa yung pagka-Kristiyano natin. Gaano yung ginagawa natin, di ba, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. At tila bagay yun yung nagmamatter kay Jesus Christ. Di ba? Talk is cheap, sabi nga nila. Madaling magsalita. At ang alam ng Panginoon, yung ginagawa mo. At mahalaga sa Kanya yon. Kung meron siyang mapapansin sa atin, yung ginagawa natin bilang Christian. Kasi ginagawa natin yon, representing Him. Ginagawa kasi natin yung mga bagay-bagay, yung buhay natin, nakikita ng mga tao, at hindi lamang nasasalamin yung paniniwala natin, nire-represent natin si Jesus Christ. Sa lupa, di ba? So, I know your works. Sabi niya, your toil and your patient endurance. Alam ko yung inyong mga gawa, alam ko yung paghihirap nyo, alam ko yung pagtitiis nyo. O di alam nyo yung nangyayari sa iyo. Kung alam niya ito sa Ephesus, alam din niyo yung nangyayari sa iyo, di ba? So, ilagay mo yung sarili mo dyan. I know, sabi ni Jesus Christ, Eugene, your works. I know your toil. I know your patient endurance. Okay? Kasi sulat niya ito eventually hindi lamang sa Ephesus. Hindi lamang dun sa angel or messenger, sa iyo at sa akin. I know your toils, your works, your endurance. Mahalaga yun na malaman kasi wala man nang pumapansin sa akin. Dami-dami kong ginagawa. Di ba minsan ganun yung nangyayari sa atin? Di ba? Lalo na kapag burnout ka na, tapos para bang, ako na naman, sila naman. Wala kang pumapansin, wala kang thank you eh. Di ba? Maganda na malaman na God knows, Jesus knows. Sa Acts 9 verse 5, He said, who are you, Lord? Ito si Paul, nung bago siya maging Christian, si Apostle Paul. At nagpakita sa kanya yung Panginoong Yesus at nabulag siya, di ba? For a while. At narinig niya yung Panginoon at sabi niya, sino ka, Panginoon? And he said, Jesus said, I am Jesus whom you are persecuting. Papunta si Apostle Paul dun sa Syria, sa Damascus, upang hanapin yung mga Christians, ikulong sila, patayin sila. At habang nandun siya sa daan, nagpakita sa kanya yung Panginoong Yesus. At ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, bakit mo ako pinag-uusig? Ha? Hindi, ang pinag-uusig ko yung mga Christians, hindi ikaw. Di ba? Hindi, kasi katawan ko yun eh. Yung gagawin mo sa kanila, ginagawa mo sa akin. Okay? Kung gagawa ka rin lang, gumawa ka na ng mabuti. Kasi yung ginagawa mong mabuti, ginagawa mo sa Panginoon. Kapag ginagawa mo yun sa church. Kasi yung church at siya
malaki yung kanilang connection. Sa James 2 verse 24, bakit sabi niya, I know your works? Bakit mahalaga yung gawa? Kasi nagja-justify sa atin, ginagawa tayong matuwid ng ginagawa natin, hindi lamang ng pananampalataya natin. Okay? A person is justified by works and not by faith alone. Kaya lang, yung uso ngayon, faith alone. Okay ka na. Pero sinasabi dito, hindi, by works. Hindi lamang faith alone. Hindi faith lang, kundi faith din. Diba? Kasama yung faith. Sabi pa niya sa verse 26, kapag walang gawa, yung pananampalataya, patay. Yung pananampalataya. Kaya nga mahalaga na mayroong gawa. Kasi bakit? Buhay yun eh. Buhay yung ating pananampalataya. Buhay yung ating tinatawag na pagsamba. Buhay yung tinatawag nating pagsunod. Kasi may gawa. Okay? So, yun yung mas nakakapagbigay pansin sa Panginoon. Napapansin niya yung mga gawa natin, hindi lamang yung mga pananampalataya natin. So, sabi niya dyan, alam ko yung mga pinagdadaanan ninyo. Huwag kayong mag-alala. Alam ko yung mga isinasacrifice ninyo. Alam ko yung mga pinagtitiisan yung trials, problems, temptations. Alam ko lahat yung mga bagay na ito. Okay? At sabi pa niya, I know you cannot bear with those who are evil. At alam ko din, ayaw nyo ng masama. Alam ko din na kapag mayroong gumagawa ng masama, nasasaktan kayo. Alam ko din na kapag may gumagawa ng masama, na-offend kayo. At yung church na to, hindi niya pinapayagan yung masama. Kapag may masama, kinukorek niya yung masama. Walang simbahan na perfect, by the way. Pero dapat ang simbahan, kapag may mali, itutuwid niya yung mali. Kasi kapag hindi niya itutuwid, mali na yung simbahan na yun. Okay? Mali na yung simbahan na yun. At ito, hindi nila tinotolerate. Hindi sila nakikipag-compromise sa evil. Sa simbahan, dapat ganon. Okay? Dapat nagmamalasakitan yung isa't isa na sinasabi natin kung ano yung tama at higit sa lahat, itinutuwid natin kung ano yung mali. Kasi kapag hindi, mali na tayo. Magdidire-diretso na tayong mali. At ang Ephesus dito ay, tama siya. Di ba? So, ito yung resume niya kung si Lord yung tatanungin. You have tested, sabi niya, those who call themselves apostles. At may mga taong nagsasabing apostol sila nung panahon na ito. Ang mga apostol ay may mga relationship kay Jesus Christ na personal. Tinuruan sila ni Jesus Christ at inatasan sila ni Jesus Christ. At may mga tao na nagsasabing apostol at sabi dito ni Jesus Christ, sinubukan ninyo yung mga nagpapanggap na mga apostol. Di ba? Paano nila nalaman na peke itong mga to? Di ba? Paano ba malalaman yung pagiging peke? 2 Corinthians 11 verse 13 to 14. May mga false apostles, sabi dito ni Paul, deceitful workmen, mandaraya sila, disguising themselves as apostles of Christ. Nagbabalat kayo sila na apostol sila ni Kristo. Kasi mga false apostles sila eh. May mga false Christians, may mga false apostles, may mga false prophets. Dito, particular false apostles. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Ibig sabihin, parang, ito, galing kay Satan to, hindi galing kay God. Ito mga false apostles na to. So, paano nalaman ni Paul yung mga false apostles? Paano mo malalaman yung mga apostol na totoo? Okay? May credential, obviously. Ang credential nila ay yung kanilang turo. Kasi ang mga apostles, sila yung mga tao na inutusan, isinugo. Yun yung literal na ibig sabihin ng apostolos sa Greek. Sent. Mga inutusan sila. Sila ay isinugo. Di ba? So, may mga bulaan na isinugo. Okay? Verse 4 sa 5. Napagod na. Ayan. Hay, hindi siya nawawala. Dito nawawala sa akin eh. So sabi dito, if someone comes and proclaims another Jesus, ito yung mga false apostles. Meron silang ipinapangaral, pero ibang Jesus yung pinapangaral nila. Okay? Or if you receive a different spirit from the one you received, at kapag nangaral sila, natanggapin nyo yung espiritu na hindi yun yung tinanggap nyo nung una. Ano pa? If you accept a different gospel from the one you accepted. At ibang ebanghelyo kaysa dun sa unang narinig ninyo at tinanggap ninyo. Okay? Sabi niya dito, you put up with it. Pagtisan nyo yung mga ito. Kasi sabi niya, I consider that I am not in the least inferior to these super apostles. So nung unang panahon, mayroon ng mga ganitong kompetensya sa pangangaral. At sinasabi nila, apostol din kami ni Jesus Christ. Diba?
At paano sila naging apostol? Kasi meron daw silang pinoproclaim na gospel tungkol kay Jesus, tungkol sa pagtanggap ng Holy Spirit, tungkol sa Ebanghelyo.